Ano naman yan? Tingnan natin ano na naman kayo. Sino na naman kayo susunod na ilalaglag? Yes. Okay. Ay, naka-live siya ngayon. What? Fini-feature niya yung Senate. Akala ko ba Oh! yesterday? And then naka-ano lang siya, naka-hook up dun sa Senate hearing. Shared screen. Pakita ka ng mukha, Joey. Dali! Sino yung Joey? Joey Albert? Joey Marquez? Sabi ni Kim Gorgeous, mula nang ipinagtatanggol niya si Alpot at inaaway ang mag-ina na HL at Kitty, I sense something wrong with her. I questioned her numerous times in her life. Ano yung mga questions mo, Kim Gorgeous? Kumbaga napansin na rin siguro ng mga netizens na ang dami niyang red flags. Hindi, libag, hindi kami ang sumisira sa'yo. Ang bibig mo, ang matabil mo. Netizens na ang nakakapansin. Akusahan mo kaming binayaran para targeted. Kagaano ba kataas ang value mo? Oh, I like to know that. Ikaw ba ang creme de la creme ng mga vloggers ng Duterte? Kung kami babayaran ni Tamba, mga kababayan, kung kami babayaran ni Tamba, yan yung isungal-ngalyo sa live niya ha. Mag-comment kayo doon para mapagkamalan kayong kami kayo. Kasi gano'n yun eh. Takot sa sariling multo. Ikaw ba, kung gagastosan kami ni Tamba, atakihin na namin si VP Sara. At 'di ba ganyan nga may sinasabi Ito pala. Kanina slippery slope. Ganun yun eh. One day daw atakihin natin si 'di ba? VP Sara. O di antayin natin kung kailan namin atakihin. Well, ano pala, please comment doon sa naging statement ni Chonky Lee. Sabi niya, I am officially withdrawing any political support to Harry Roque. Uy, tawan-tawa ako doon. Kasi ito naman nag-umakan yung ano niya, boses niya kay... Officially withdrawing. Naku, napakabigat nito. Officially withdrawing any political support. Iba dinig ko dyan sa withdrawal na yan, ha? Moral high force. Sino siya? Sino siya? Saka ito pala, let me remind you all, lumabas, hindi siya sikat because naging bayani siya. Lumabas siya sa Quadcom because minura niya si Atras Abante. Diba? Doon lang na-call out yung attention ng Quadcom. Pero that doesn't mean na may ginawa siya para sa bayan. Wala. Yumi, ano bang value added doon? Sige nga. Entertainment. Hindi, kasi alam mo, mula nung lumabas yung sa Quadcom at pinatawag sila. Anyway, pinatawag din naman si Maui, di ba? I believe Maui nandun ang name mo. Tama? Oo naman, kami yung Noisy 40 or Noisy 37. Kaya lang, syempre, nasa abroad ako, kaya hindi ako makaka-attend. Yeah. So, siya, mula nung lumabas nga yung sa Quadcom na iyan na, parang, na siya, feeling somebody na siya, gano'n. Lumaki ang ulo. Pero, hindi lang naman siya eh. Oo. Wala namang kasunod doon after actually ang kasunod after na nagmura sa Tricom was more pagmumura doon sa live niya. Kasi in her mind, yung pagiging controversial doon would win her followers and kaching-kaching. Napakataas talaga ng tingin niya sa sarili niya, no? Na parang kapag sinabi niya na hindi na kita susuportahan, babaksak talaga yung tao, no? Yeah. Parang ano ang reasons niya bakit hindi niya hindi ko kasi nabasa yun eh. What's the reason why? Ano nga yun eh, delusions of grandeur nga ang tawag doon. Yeah. Kasi nga nagkaaway sila ni Alvin. Patungkol dun sa hupa. Yun. So, ibig sabihin, away na naman ng iba, nakisawsaw na naman siya. Sawera ka, Chonky Lee. Magbayad ka ng 5,000 ko. If I may share some insight. Yes, please. So, ito si Chonky Lee. Sikat na vlogger to na low impact. No? I know. She can talk about a lot of topics, but it doesn't bring any kind of resolve. Wala siyang impact, kumbaga. Ikumpara mo siya kay Mother Dragon. Nung binuksan niya ang kanyang bibig tungkol sa laglagbala,
sa Balikbayan Box, may nangyari. She has an impact. She stays consistent. And she stays, she's not vested, she doesn't have any vested interest in, sticking with power. Samantalang itong mga libag na to, halhal na halhal sa kakadikit sa kapangyarihan. Anong klaseng collective meron sila as kumpara sa mga effect na nagawa ni Maharlika? Exactly. So, Good pwede siya magdadaldal, pero wala naman siyang walang impact ba? Nothing is decided on from their mouth. Kasi, ano sila they have a questionable intention. Makikita mo, lagi sila nakapicture kay ganyang high people, o kaya, synchronize ang pag-share nila na tungkol kay Mangga. Walang impact tong mga to, kaya dapat dyan iwanan yung Sabay-sabay no? Yeah. Napansin nyo, sabay-sabay. Tsaka, Mm. si Libag, iniinsulto niya ang audience niya sa kanyang mga pagsisinungaling. Samantalang dito, we're not making any assumptions of things. And we're not here to insult our followers, our viewers right now, So, yun ang masasabi ko. Sabi ni James L777, I disagree na sikat na vlogger si Libag. Kung ihahalin tulad siya sa Ensaymada, ka-level niya si Mamaw Peng. I know her. I know Mami Si Tang. Mamaw Peng ay babaeng ipis, mga kababayan. And coincidentally, kababayan siya ni Libag. Parehong marumi ang bunganga, taga Bulacan din pareho. At loyalista ngayon si babaeng ipis. Alvin, pakishare naman yung ating ipis na naka-LV. Ay! Speaking of ipis. Bakit yung may tanong ako, is it possible that they're playing, kasi di ba sabi mo, Portis, your observation is that nagpapalitrato sila with the powers that be or kung sino man dyan. And I did notice that mga Duterte, mga senator, mga congressman, are they playing with the Filipinos? Hirap ako paano ko sabihin. Parang, is it a Filipino thing to be seen with the powers that be? Sa mga Filipino ba, does that add value to something? Like for example, pag nakitang, may picture ako kay Sara, would that add value to me as far as Filipinos are concerned? And can I use that into something else? Like, can I turn it around and can I make money out of it? Possibly. But my answer might be different. So, si Joey, si Libag. Si Joey Tongki Martin. Lee. Sabi, yung mga grupo niya, nag-audition ka ba? Are you auditioning? Are you auditioning? Pero sila ang may picture ng mga people from high places, people in power. So, sino ang nag-audition? Itong grupo ba o yung kanya? Exactly. Parang Pero ang di ba laban yun tuloy nga, ngayon, ang laban tuloy ngayon parang paramihan ng picture with Duterte. Di ba napag-usapan na natin yan, I think last week na, yun na nga, it's part of the diagnostic criteria of a narcissistic personality disorder na you would always want to be associated with VIPs. Because that's where you derive your worth. Parang Yung langaw sa being kalabaw. being identified with VIPs. It's a diagnostic criteria for a narcissistic personality disorder. So there you go. Langaw sa kalabaw tapos yung langaw na yung bida, hindi yung kalabaw. Yeah, exactly. Yeah, you mean, And I wonder nga kung itong mga taong to pumopwesto para ma-appoint eventually sa position. Yes. that could possibly be one of the path. Yeah, you may go.
Yeah, yun, sinabi na rin ni Mima Z na ito, 'di ba, padamihan ng picture. Siguro mas bibilib ako kasi ang sinasabi nila nakakaapekto daw si Mother D doon sa naging problema kay PRRD. Eto, mas bibilib siguro ako kung gano'n naman ang thinking ng mga judges ng ICC, kung sila mismo ang makakagawa ng paraan para mapalabas si PRRD. By yung alam niyo yung ginagawa nilang pagtatanggol kung kani-kanino. Na alam niyo yun na ang tawag dito katulad ng sa mga alpot, tingnan natin kung hanggang saan sila. And yun nga, ano bang sense ng mga pa-post-post nilang yun? Eh lahat naman tayo, pwede naman tayong magdikit si Channel 167 nga, napagdikit ang picture namin ni Chong Kilalay eh. Di ba? Hmm. So kahit sino pwede ipagdikit ang mga picture. Para saan? Ay, Para, hindi nyo alam ang sagot. para mapansin nga ng ano, na Hindi lang ma-appoint yan. sila. Hindi lang yan. Aside from, of course, they're they're reaching for maybe appointment come 2028 onwards. Nagagamit yan for solicitation. Pag humingi sila ng tulong kapag may mga kalamidad bagyo, ay magbigay tayo dito kasi dikit kay VP Sara. May picture with PRRD, with Baste. Also, kapag nag-fundraising sila or nagbenta ng libro, madali sila makakapagbenta. Kung gusto nila magregalo ng relo, halimbawa kay Tatay Digong, maraming magpapadala kasi known supporter sila. Yung umabot sa 7 million yung nakuhang donasyon, pero 2 million lang yung orasan. Ha? At saka knowing PRRD, kung alam ni PRRD na ipinag-solicit siya, pinag-fundraising para ibili siya ng relo, hindi niya tatanggapin yung relo na yun. Ano ba ang question ng kay Palangga Z. Yung wristwatch na yon, naibigay ba talaga kay PRRD? Hindi ko alam. Naibigay naman. Kung naibigay yun. Pero kung na-receive yun ni PRRD pero hindi niya alam kung paano yun nabili at kung pinag-fundraising pa yun, kung Alam, nalaman hindi yun ni niya PRRD, hindi niya yun tatanggapin. Hindi, ang sinabi kasi, this is from the Filipino people. Nag-ambagan ang mga Pilipino para mabigyan ka ng regalo since bababa ka na sa pwesto. Alam mo, sasabihin ni PRRD, sana itinulong niyo na lang sa mga nangangailangan. Totoo. Yes. I believe Tsaka so. yung ito lang naman yun na accountability, di ba? Yung doon sa liquidation. Kung si BP nga hinahanapan ng liquidation. Yung sinasabi, doon ako parang nagkaroon din ng question sa donations of the OFW. Ginamit daw for the cancer center na pinagawa daw doon sa Davao. So may isang supporter na nabasa ko, sabi niya, wag puro picture ang ipakita mo. Pakita mo yung materials, tsaka yung yung manpower, yung pasweldo, yung breakdown ng ginastos, hindi yung papakita mo ito na yung purposein. 'Di ba? Kasi sabi ng isang supporter pa nga, the way I see it, kung nakakolekta ka man ng 10 milyon, baka sasabihin ko sa iyo parang nasa 2 milyon lang 'yan. Kasi renovation na lang eh. 'Yun, 'di ba? So parang inaano nila na, ito na yung pinaghirapan nating lahat. Kaya lang, kung tayo, katulad natin na matatalino, sige nga, paano mo i-justify yung yung expenses ng lahat ng yan? At saka kapag may mga Kaya may pictures na, lalo sa point. mga Duterte, pag may mga pictures na ganyan, even sa mga politicians, lalo sa mga senador, nung nakaraang hearing, syempre, madaling magbenta ng ng mga mosquito patches, candies, drinks, t-shirts, mga ganyan. So, nakakatulong. Kaya baka mas easier to buy 420, Discounted pa, no? baka discounted. Oh my God. Ano yung